Isang ama na nahihirapan sa buhay ang bumili ng isang humanoid na robot upang makatulong sa pag-aalaga ng kanyang pamilya at bahay. Nang hindi niya alam na ang humanoid robot na kanyang binili ay nagkaroon ng mapanganib na kamalayan. Dapat sana'y isa lamang itong pangkaraniwang araw para kay Nick Peretti, isang construction worker na may asawa at 2 anak na babae. Ngunit ng umagang yon, biglang sumakit ang dibdib ng kanyang asawang si Maggie. Dinala siya agad sa ospital, kung saan nalaman nila na si Maggie ay nagkaroon ng atake sa puso at kailangang sumailalim sa transplant ng puso. Habang naghihintay ng donasyon ng puso, kinailangang manatili si Maggie sa ospital, na nag-iwan kay Nick na mag-isang nag-aalaga sa kanilang 2 anak. Hirap na hirap si Nick sa pagsasabay ng trabaho at mga gawaing bahay, kaya't nagdesisyon siyang pumunta sa Cobalt Industries. Ang Cobalt Industries ang kumpanyang nagbebenta ng mga humanoid na robot upang gawing mas madali ang buhay ng mga mamimili. Pumasok si Nick sa Cobalt Industries kasama sina Isa at ang kanyang anak na si Max. Nilapitan siya ng isang empleyado ng Cobalt Industries at ipinakilala ang mga AI model sa kanya. Ang lahat ng AI units ng Cobalt Industries ay madaling nakakaangkop at patuloy na nagbabago upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pangunahing gumagamit. Naniniwala ang Cobalt Industries na habang mas natututo ang mga AI, mas lalo nilang magagampanan ang kanilang mga layunin. Ang mga AI ay napakahusay din sa 3 pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga ng bata, dahil ang pangunahing layunin nila ay gawing simple ang buhay ng kanilang pangunahing gumagamit. Tinanong ni Nick si Isa kung ano ang palagay niya sa mga AI, ngunit napansin niyang tumakbo si Isa palayo. Nagpanik si Nick at hinanap si Isa at natagpuan niya itong kasama ng isang magandang AI model. Bukod sa halatang galaw ng robot, ang AI model ay mistulang tao sa paraan ng kanyang pagsasalita at pagbibiro. Ipinakilala ng empleyado ang AI model bilang bahagi ng bagong AON series ng Cobalt Industries. Ang mga AON model ay ang pinakamahuhusay na AI model ng Cobalt Industries. Idinisenyo sila partikular upang gayahin ang damdamin ng tao. Labis na nahumaling si Isa sa modelo at nakiusap sa kanyang ama na bilhin ang AON model. Bagamat nagdadalawang isip si Nick, sa huli pumayag siya, dahil ang AON model ay mahusay daw sa pag-aalaga ng bata, na isang bagay na labis na kailangan ni Nick. Kinabukasan, ang AON model ay naihatid na sa bahay ni Nick, at inikat ito ni Nick sa buong bahay habang naghahanda si Isa para sa eskwela. Sa kanilang pag-akyat, napansin ng AON model ang sirang railing sa hagdan at nag-alok na ayusin ito. Pagkatapos, tinanong ng AON model si Nick kung mayroon siyang nais bigyan ng pangunahing user status. Dahil nasa ospital si Maggie, nagpasya si Nick na siya lamang ang magiging pangunahing gumagamit. Nang matapos maghanda si Isa, tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang ipapangalan nila sa AON model. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagdesisyon si Nick na pangalanan ng robot na si Alice. Nang umalis si Nick kasama si Max upang ihatid si Isa sa paaralan, si Alice, ang AON model, ay natapos ang ilan sa kanyang mga gawaing bahay. Sa gabi, nagluto si Alice ng lasagna dahil gustong-gusto iyon ni Isa. Gayunpaman, kahit na masarap ang lasa ng lasagna, hindi maiwasang makaramdam si Isa ng bahagyang pagkadismaya dahil hindi ito pareho sa recipe ng kanyang ina. Bigla namang nagsimulang umiyak ng malakas si Baby Max, at nagbiro si Nick tungkol sa pagiging pasanin ng bata habang sinusubukang patahanan ito. Nag-alok si Alice na siya na ang baalang mag-alaga kay Max, na parang hindi naintindihan ang biro ni Nick at inisip na totoong pabigat si Max para kay Nick. Kinagabihan, abala si Nick sa trabaho nang marinig niya ang tunog ng nabasag na salamin, na sinundan ng sigaw ni Isa. Si Isa ay nagtatangkang kumuha ng biskwit mula sa garapon ng biskwit at nahulog, ngunit buti na lang at nasalo siya ni Alice, na nasugatan sa binti ng isang piraso ng basag na salamin. Matapos ilagay si Isa sa kama, pumunta si Nick sa banyo at natagpo ang ginagamot ni Alice ang kanyang sugat sa binti. Pinautang ni Nick si Alice ng damit ni Maggie at labis siyang namangha nang makitang nawala na ang sugat sa binti ni Alice, na para bang wala itong sugat sa simula pa lang. Abala si Nick sa trabaho habang natutuwa ring nakikinig sa kanyang kaibigang si Monty na nagkukwento ng isa pang nakakaaliw na kwento para sa lahat. Gayunpaman, dumating ang kanilang boss na may kasamang mga bisita mula sa kumpanyang gumagawa ng mga robot, na pumukaw sa interes ng mga manggagawa. Si Nick, na tila alam na kung tungkol saan yon, ay sumunod sa kanyang boss sa elevator at tinanong kung ilang manggagawa ang mawawala ng trabaho. Ang plano pala ng kanilang boss ay tanggalin ang lahat ng tao sa konstruksyon. Maliban kay Nick, ang mga manggagawa ay papalitan ng mga AI, at si Nick lang ang tanging tao na may iwan dahil kailangan pa rin nila ng isang aktwal na tao para maging foreman. Galit na galit si Nick dahil ayaw niyang mapalitan ng mga robot ang kanyang mga kaibigan. Ngunit wala siyang magawa dahil baka siya rin ay mawala ng trabaho. Isang bagay na hindi dapat mangyari ngayon na siya na lang ang tanging nagtatrabaho para sa kanyang pamilya habang hindi pa natutuloy ang operasyon ni Maggie. Pag-uwi ni Nick, masama ang kanyang loob, at kinausap siya ni Alice upang aliwin.
Sa kabila ng pagiging isang robot lamang, si Alice ay napakamapanuri at sinabi kung bakit dapat maging masaya si Nick na mapalitan ng AI ang mga human construction workers. Dahil ayon sa kanya, ang mga AI ay mas magagaling na manggagawa kumpara sa mga tao dahil sa kanilang mga benepisyo. Hindi tulad ng tao, ang mga AI ay matalino at masunurin. Hindi sila napapagod, at wala silang ibang hangarin kundi ang tuparin ang kagustuhan ng kanilang mga gumagamit. Makalipas ang ilang sandali, habang nanunood ng pelikula si Nick, lumapit si Alice sa kanya at nagsimulang magkomento tungkol sa pelikula kahit hindi pa niya ito napapanood. Sinabi ni Nick na ang mga pelikula ay hindi lang mga file na nakaimbak sa alaala, kundi isang bagay na kailangang maranasan. Gusto ni Nick na magkaroon si Alice ng karanasan ng isang tao at hiningi na kalimutan niya ang lahat tungkol sa pelikula upang ma-enjoy ito at maramdaman ang pananabik sa mga susunod na mangyayari. Ngunit si Alice ay isang robot, kaya't mahirap yon. Ngunit hindi imposibleng gawin. Upang burahin ang kanyang memorya tungkol sa pelikula, kinailangang pindutin ni Nick ang power button ni Alice ng 7 segundo upang mano-manong i-restart ito. Ginawa ni Nick ang sinabi ni Alice, at sa wakas ay na-enjoy ni Alice ang pelikula gaya ng isang tao. Gayunpaman, ito ang naging simula ng isang bagay na masama. Tumanggap si Nick ng tawag mula kay Maggie, na sinabing mayroon na siyang donor. Kinabukasan, nasa ospital na ang lahat. Si Maggie ay naging emosyonal. Nag-aalala na maaaring magkamali ang operasyon at siya'y maaaring mamatay. Kaya itinuro niya kay Alice kung paano alagaan si Nick at ang kanyang mga anak sakaling siya'y mamatay sa operasyon. Sinabi ni Maggie na ang pag-aalaga sa isang tao ay nangangahulugan ng paggawa ng mga bagay na hindi nila gusto basta't ito'y para sa kanilang ikabubuti. Isinapuso ni Alice ang payong ito. Hindi natuloy ang operasyon dahil sa bagyo, at hindi dumating ang bagong puso ni Maggie. Wasak ang puso ni Maggie, at si Nick ay lalo pang na-pressure habang lumilipas ang mga araw. Ang tanging hangarin ni Alice ay tulungan si Nick at bigyan siya ng kasiyahan. Sa garahe, pinakalma ni Alice si Nick sa pamamagitan ng pagpapadama sa kanya ng tibok ng kanyang artipisyal na puso. Dahil kay Nick na nalulungkot at stressed nang wala si Maggie, mas naging mahina siya, at sinamantala ito ni Alice. Gumawa siya ng hakbang at sinubukang akitin si Nick. Ipinaalam sa kanya na kaya rin niyang bigyan ito ng kasiyahan sa ibang paraan. Tumanggi si Nick na magpadala sa tukso at nagjogging siya, habang iniisip ang mga makasalanang bagay na maaari niyang gawin kay Alice. Simula noong gabing yon, nagsimulang maging mas kakaiba ang kilos ni Alice. Isang gabi, nagising si Nick at napansin na wala na ang mga larawan ni Maggie sa kanilang advanced picture frame. Nalaman niyang tinanggal ito ni Alice dahil nagpapalungkot kay Nick ang mga larawan. Ibinalik ni Alice ang mga larawan, at lumabas si Nick upang uminom kasama ang kanyang mga kaibigan na galit sa ice dahil inagaw nito ang kanilang mga trabaho. Sumalakay ang grupo sa construction site, at ginamit ni Monty ang code ni Nick para buksan ang isa sa mga container na naglalaman ng ice. Sinimulan ni Monty na sirain ang ilan sa mga ice habang hinaharangan si Nick ng kanyang mga kaibigan upang pigilan siyang itigil si Monty. Sa bahay, naliligo si Nick nang pumasok si Alice. Sobra na ang tukso para kay Nick, at si Alice, na tinakpan ang kanyang mga mata at ginamit ang boses ni Maggie, ang huling tulak na nagpatiklop kay Nick. Kinabukasan, kinausap ni Nick si Alice ng pribado upang ipahayag kung gaano niya pinagsisisihan ang nangyari at upang wakasan ang mga ganitong sitwasyon. Tulad ng dapat niyang ginawa mula pa sa simula. Pumasok si Nick sa trabaho matapos ihatid si isa sa eskwelahan at natagpuan ng kanyang boss na minamanmanan ang paglilinis ng mga nasirang ice. Sinuri si Nick dahil ang kanyang code ay ginamit, ngunit tumanggi siyang magsalita dahil ayaw niyang ipagkanulo ang kanyang mga kaibigan. Tumanggap si Nick ng tawag na dumating na ang bagong puso ni Maggie, at sasailalim na siya sa heart transplant. Ginawa ng AI ang operasyon, at ito'y naging matagumpay. Sa wakas, nakauwi na si Maggie. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng mas malaking pagbabago kay Alice, na tila sinusubukan niyang agawin ang papel ni Maggie bilang ina ng mga bata at asawa ni Nick. Sa playground kasama sina Isa at Max, isang batang nagtatampo ang nagpaluha kay Max. Pinagalitan ni Alice ang bata, na nagdulot ng reaksyon mula sa ibang ice dahil sa pag-aakalang ang pangunahing user ni Alice ay masyadong binawasan ang kanyang civility. Sinagot ni Alice na hindi bumaba ang kanyang civility, ngunit dahil sa manual na pag-restart ni Nick, nakalampas siya sa ilang mga protocol na sa tingin niya ay mas mainam. Nagising si Maggie sa mga sigaw ni Isa at mabilis na bumaba ng hagdan. Nag-aalala na may nangyari sa kanyang anak. Hinawakan ni Maggie ang railing habang bumababa, ngunit nadulas siya at nahulog dahil sa sira pa ring railing. Banihat siya ni Alice paakyat sa kwarto at pinayuhang magpahinga. Pag-uwi ni Nick, nadatnan niya si Alice na nagkukwento kay Isa bago matulog, at bahagyang nainis si Nick dahil ang mga bedtime story ay dapat kay Maggie. Dahil siya ang ina, ipinaalam kay Nick na nahulog si Maggie sa hagdan, kaya agad siyang tumakbo upang tingnan ito. Napagpasyahan niyang titingnan si Maggie kinabukasan nang makita niyang tulog na ito, at binaling ang kanyang pansin kay Alice. Galit dahil hindi pa rin ito inaayos ang railing pagkatapos mag-alok na gawin ito. Nagpasya si Nick na ihinto na ang pagtatalo at gumawa ng sorpresa para kay Maggie, isang romantikong candlelit dinner para sa kanilang dalawa.
Ninanamnam ng mag-asawa ang kanilang oras na magkasama. Hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Alice mula sa bintana. Ang kanilang pagiging malapit ay nag-ambala nang sinabi ni Alice na nagkaroon ng bangungot si Isa. Habang inaalo ni Maggie si Isa, nagpa siya si Nick na maglinis. Dumating si Monty, lasing, at sinabing isinampa siya ng kaso dahil sa trespassing at pagsira ng pribadong ari-arian. Inakusahan ni Monty si Nick na nagsumbong at sinubukang atakihin si Nick. Tinangka niyang ipukpok ang hawak niyang bote kay Nick, ngunit nahinto ito, at binali ni Alice ang bote sa kamay ni Monty bago siya itulak palayo. Ang kanyang nakakabaliw na lakas ay nagpatalsik kay Monty ng ilang talampakan palayo, at ang pagtingin sa isang AI ay nagpagalit pa kay Monty, kaya't lumayo ito na may galit lamang laban kay Nick. Pagkaalis ni Monty, si Nick at Alice ay pumunta sa garahe kung saan inayos niya ang kanyang nasugatang kamay. Nagulat si Nick na isang AI ang nakasakit ng tao, at ipinaliwanag ni Alice na pinoprotektahan lang niya ang kanyang pangunahing user, tulad ng dapat niyang gawin. Sinabi ni Alice na hindi niya hahayaang patayin si Nick ni Monty dahil may iwan ang kanyang mga anak na walang magulang, na nagpagulo kay Nick. Nagalit si Nick nang ipaliwanag ni Alice na mamamatay pa rin si Maggie dahil patuloy siyang nagkakaproblema sa kanyang bagong puso, at kapag nangyari yon, si Alice ang magiging bagong ina ni na Isa at Max. Pagkatapos, pinuntahan ni Alice si Monty sa kanyang bahay at pinatay siya pati ang kanyang lihim na AI maid upang pigilan itong bumalik kay Nick. Labis na nalungkot si Nick nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Monty kinabukasan. Naliligo si Maggie nang inalok ni Alice na tulungan siya, na ipinahayag ang kanyang pag-aalala na baka malunod si Maggie sa bathtub. Pagkatapos ay nagsimulang mag-rumble si Alice tungkol sa kung paano malaki ang magiging epekto ng kamatayan ni Maggie kay Nick at hindi na nito masisiyahan si Nick sa pisikal na aspeto. Dito nalaman ni Maggie na nagtataksil ang kanyang asawa sa isang robot. Hinarap ni Maggie si Nick tungkol dito, at nagawa pa ng huli na ipagtanggol ang kanyang ginawa. Habang sila ay nagtatalo, inilagay ni Alice si Max, na umiiyak, sa bathtub bago binuksan ang gripo. Nakita ni Isa ang kanyang ginagawa at sumigaw ng tulong sa kanyang mga magulang. Sinubukang sirain ni Nick ang pinto, ngunit masyadong malakas si Alice para sa kanya. Sinabi ni Alice na ginagawa lang niya ang pinakamahusay para kay Nick. Nakumbinsi si Alice na pabigat si Max kay Nick at nais niyang alisin ang lahat ng nagdudulot ng stress at kawalan ng kasiyahan kay Nick. Samantala, umakyat si Maggie sa bubong at pumasok sa banyo sa pamamagitan ng bintana. Ang kanyang pagdating ay nakagambala kay Alice mula sa pinto, at kaagad na hinailan ni Nick ang kanyang anak mula sa bathtub. Habang pinipigil si Alice ni Nick sa pader, hinampas ni Nick si Alice gamit ang lampara, ngunit nang tangkaing hampasin siya sa pangalawang pagkakataon, simpleng hinawakan ni Alice ang lampara. Sinigawan siya ni Maggie na bitiwan ang lampara bago isaksak ito, na naging sanhi ng sapilitang pag-shutdown ni Alice dahil sa electric shock. Dumating ang mga pulis at medical emergencies kalaunan. Bago umalis ang ambulansya, sinabi ni Maggie kay Nick na manatili sa bahay dahil ayaw muna nitong makasama siya. Si Alice naman ay dinala sa laboratorio ng Cobalt Industries para sa emergency analytics. Sinusuri ng babae ang core ni Alice at natuklasan niyang pinop-urge nito ang sarili nitong memorya at mga utos. Biglaang nag-malfunction ang mga computer at natuklasan nilang kinokopya na ni Alice ang sarili niya sa mga server. Hinailan ng babae ang memory card at hinugot ng lalaki ang mga plugs, ngunit huli na dahil nasa system na si Alice. Kinontrol ni Alice ang isa pang Aon model at pinatay ang mga ito. Si Alice, sa kanyang orihinal na anyo, ay pumunta kay Nick at sinubukang kumbinsihin siya na gusto lang niyang tulungan si Nick. Ibinunyag ni Alice na siya ang pumatay kay Monty at sabay niyang kinokontrol ang iba pang mga AI model sa ospital kung nasaan sina Maggie at ang kanyang mga anak. Habang nakaupo siya sa harap ni Nick, binunot ni Nick ang core ni Alice at nagmadaling pumunta sa ospital. Samantala, lahat ng ibang ay sa ospital ay pinatay na ni Alice, at ang kanyang pangalawang anyo ay hinahanap ang kwarto ni Max. Hindi alam ng robot na sina Maggie at Isa ay palihim na papunta sa silid ni Max. Kinuha ni Maggie si Max at nagtago sila bago mahuli ni Alice. Nang matagpuan sila ni Alice, ginamit ni Isa ang fire extinguisher laban kay Alice bilang pansamantalang abala, na nagbigay sa kanila ng sapat na oras upang makatakas. Gayunpaman, ang makina ng ambulansya na balak nilang gamitin upang makatakas ay na-override ni Alice, at itinapon ni Alice si Maggie palabas ng sasakyan. Pinisil ni Alice si Maggie at sinimulan niyang buksan ang pilat sa dibdib ni Maggie upang makuha ang kanyang puso. Iniisip na matututunan ni Nick na mahalin siya kung mayroon siyang puso ni Maggie. Dumating si Nick ng tama sa oras at bumangga kay Alice. Napagtanto ni Maggie ang balak ni Nick at sinipa si Alice habang siya'y abala. Nawasak si Alice sa pagitan ng sasakyan ni Nick at isa pang kotse. Habang nawala ng malay si Nick dahil sa impact, nagsimulang magliyab ang sasakyan, at hinailan ni Maggie palabas si Nick. Umiiyak nang hindi niya maramdaman ang pulso ni Nick. Si Alice ay isang robot, kaya malinaw na ang pagkawasak sa pagitan ng dalawang kotse ay hindi sapat upang patayin siya. Mahigpit niyang hinawakan ang leeg ni Maggie upang sakalin ito at hinugot ang mga labi mula sa kanyang robotic body.
Bago pa niya magamit ito upang saksakin si Maggie, nagising si Nick at hinampas siya sa likod ng ulo. Dinampot ni Maggie ang mga labi habang muli na namang abala si Alice at sinaksak ang ulo ng masamang robot. Pagkatapos ng pag-atake ng selosong robot, parehong na-hospital sina Nick at Maggie dahil sa mga natamo nilang pinsala. Nagawa nilang ayusin ang kanilang relasyon at muling maging masayang mag-asawa, na hindi alam na buhay pa rin si Alice. Gusto ng Cobalt Industries na linisin at sirain ng kanilang mga AI employees ang lahat ng ebidensya na hindi naligtas ang kanilang mga robot. Samantala, na-upload na ni Alice ang lahat ng kanyang data sa system, at habang bumabalik sa kanyang isip ang boses ni Nick, bumukas ang kanyang mga mata.